Starring Entertainment. Nanibago ka ba? And what are the challenges you encountered during the shoot na medyo nangalawang ba? Di ba pag matagal na hindi nakapag-acting, parang gano'n. The very first scene, Jessie. Yeah. Hi Kuya, first scene ko, yun yung walang lines, yung nasa back. Kaya nagpapasalamat ako kina Direk kina Sir Sinon, kina Miss JRB, kasi talagang brinake in nila ako. Ganon. So, unti-unti nilang kinukunan yung mga eksena ko hanggang sa finally, pabigat na ng pabigat yung mga eksena. So, nakapag-adjust naman ako kahit papano, and yun nga sinasabi ko, ulit-ulit talaga. I'm just really grateful na inaalagaan talaga nila ako. Talagang alam ko, okay, hindi nila ako mapabayaan. So yung sinasabi ko kanina, marami pang aabangan talaga sa show na to. Yung character ko dito, si Agnes, marami pa talagang mga secrets mag-unfold. Thank you, thank you. Welcome back to acting. Thank you. Yung second question ko for Gerald. Tanong ko lang, Gerald, kasi although parang nasagot na rin yung question ko about yun na ano yung kakaibang role mo dito. Pero siguro same as yung question ko kay Jessie, ano yung challenges you encounter? Sa Budol, maraming challenges dun because parang kakaibang role mo dun. Pero this time, dito, ano yung challenges you encounter doing this teleserye na medyo nabago ka dun sa character at role mo? Siguro isa sa pinakamalaking challenge yung yung specific yung mga kailangan kong banggitin. Tulad ng seed phrase, crypto wallet, kasi hindi ako masyadong aware sa mga digital technicalities, ang daming technicalities. May mga ibang words doon na never ko narinig ever sa buong buhay ko, so nire-research ko pa, gano'n. And syempre dahil totoong buhay naman to at nangyayari talaga sa totoong buhay, kailangan alam mo yung sinasabi mo. So yun, isa sa mga doon. But you can have the drama, you can have the crime, suspense, action, but it really comes down to the preparation and the story, yung story na ginagawa mo. Kailangan naiintindihan mo as a whole. Kailangan po alam mo kung yung mensahe na gusto mo iparating sa audience mo. Thank you. May lang, pahabol lang ang question kay Francine. Sabi mo parang napansin din namin, this is your parang mas mature na role, no? Sa pananamit, di ba? Sa mga eksena, di ba? How mature yung role nyo rito ni Seb? Sabi nga, this is your parang level up, Direk? How mature? Hindi po. Yung character ko po, I think talagang nabigyan siya ng buhay because of our directors. Hindi ko po talaga maiwasan banggitin sa sagot ko si Direk FM kasi malaking tulong po sa akin yun. Sa totoo lang po, sabi ko nga po kanina kay Tito Rod, natatakot talaga akong gampanan si Arisa kasi sobrang iba niya sa mga characters na nagampanan namin ni Seth before. Yung last serie po namin, 30 Linen pa, natatay ko rin po si General. Dito, hindi siya yung bratinena lang. Ang lalim nung pinanggagalingan po ng character ko. And yung pinaka-challenge po talaga niya is paano ko siya gagampanan ng mas woman na siya, nang hindi bata yung mindset niya, hindi yung padalos-dalos sa mga desisyon. Although magkakamali din naman po yung character ko dito, pero in a way na isosolve niya yung problema niya in a mature way. Kasi iba rin yung nuances and vulnerabilities ng isang teen to a young adult, no? So talagang uhugutin mo ngayon. How old are you na ba now? Kasi 21 po. 21, young adult na nga talaga, di ba? Yun ang challenge. Alan, Thank you, MJ. Congratulations, everyone. Ang next questions will come from Jeffrey Perdon of Kapamilya Online World. It's for Direk FM Reyes and Direk Bichoy. Maybe you can clarify this. Sabi niya, based on the trailer, the show has a plot that is significantly different from the initially announced series Nobody. What led to the shift from the original storyline Nobody to Sins of the Father? Let's clarify first. Related ba yung dalawa? It's not. Okay. Not at all. When I was asked to work on this one, ito na yung konsepto na yun. Okay. No? Whatever story Nobody is, I'm sure the management would have to line up the projects accordingly. And if the task is given you to mount this one,
syempre may immediacy dun sa need for it. And hindi naman kaila na that's what's been happening. Sa hirap ng buhay, maraming manluloko, and I think malaking ginagampanan nun yung request ni Gerald na gagawa po ako ng project na may social relevance. Kasi, you know, his concern for the society is not just for show business. During moments of disasters, you get to see him saving people. So it comes naturally, di ba? And kung yun ang timely stories of a poor society, then you have to stand up and deliver. So, yun ang mas importante. You wanna add, Direk Bijoy? Okay na yan kay Direk FM. Thank you, Direk FM. Maraming salamat. Next question niya is for you, Je. I think partly nasagot mo na ito kanina. What is the most significant scam you have ever encountered? Siya wala mismo. You don't just know somebody. Yeah, just know yung lahat na napanood nyo. I mean, lahat na napanood nyo kanina. I've, even before the show, parang hindi personally na-experience, but I know people na na-experience it. Right. Yeah. Next set of questions ay manggagaling kay Jeffrey Olilia Garcia of Jeff Oligar TV. Hi, Jeff! Hello, Sir MJ, and hello sa lahat ng cast. Especially Gerald, congratulations sa inyong comeback series. Same to you, Jessie, and speak of Jessie, Miss Jessie. Kasi yung first question ko, Yes, po. so parang nasagot na to, pero please answer if you do. Kung ano yung preparation ng ginagawa mo and gaano ka-challenging yung role mo ngayon sa series? I haven't done this role before. And actually, yun yung nagpa-yes din sa akin na tanggapin yung show din. I'm very grateful kasi tulad ng nga sabi ko kanina, inalagaan talaga yung role ko, inaalagaan ako, paano umarte. Siguro, outside from the show, ang pinaka-challenging is yung iwanan ko yung anak ko sa bahay. Mas yun. Kasi, syempre, if you're a mom, talagang hindi ka 100% sa trabaho mo kasi palagi mong iniisip yung anak mo sa bahay. Pero yun nga, palagi akong bumabalik sa trabaho kasi nga, kumbaga, naaalagaan ako ng mga kasama ko. So, challenging kasi naninibago ako, pero unti-unti na rin na bumabalik ulit yung, kumbaga yung loob ko na, okay, gusto kong ituloy-tuloy talaga to. Looking forward kasi matagal-tagal na rin yung last series mo sa Thank Dugo. you. Yes. Yes. Next question, Francine Diaz. Hindi nung nakakatakot yung question ko, and pwede rin sumagot Para sa sa judge kasi Jeff, next is Francine Diaz. Pero yung question ko hindi naman ganun kasi. Okay, shoot! Okay, pwede rin sumagot si Seth dito, How do you feel with each other to take on another level for your upcoming series? Na ito na. Same wavelength ba kayo ni Seth na, sige, level up na tayo, young adults na, parang gano'n. Opo, Okay. nakakipagpustahan sa akin to eh. Sabi niya, ayusin natin to. Dapat pag umakting ka, matatakot ako sa'yo ha. Para gagalingan din daw niya. So parang nasa isip ko na rin yun na kada magte-taping kami, shocks, kailangan namin i-challenge yung isa't isa. Kasi sobrang challenging na nung role. And syempre kaakibat naman po nun, tutulungan kami ng directors namin. Pero kami as actors, dapat meron kaming responsibility na ayusin din, na tulungan din yung sarili namin. So it's more of that po. Yung pustahan, sabi niya, pustahan daw kayo. Sino nanalo sa pustahan? Challenge niya po ako. Challenge. May nanalo ba? Tsaka May nanalo. magkano? Hindi, sa amin po kasi, parang bilang kami rin po yung on-screen partner, sa amin nag-work yung healthy competition. Kumbaga nagre-react kami sa sa isa't isa. Nakakatulong po yun na minsan pinag-uusapan na namin yung mga ibang eksena, ibang scenes. Tapos minsan kagulatan, may point din na kagulatan pag nag-conta set na, pag nag-roll na yung camera, pag nag-action na, minsan kagulatan sa bawat linya, bawat emosyon. So, yun po yung para sa amin na pinaka-healthy na nagagawa at pundasyon namin. Of course, yung Direk FM, alam ni Direk FM yan. Yung mga sinasabi ko sa kanya, napaka-open ko, mga weakness ko, sinasabi ko talaga kay Direk na, Direk, ito ako, ito. Okay, totoo, inaral. Sobra po. Jeff, okay ka na?